Magandang araw po sa inyong lahat at Happy New Year! Yan mga karibin natin. Welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, dating Senator Cositing nagsalita na. Bongbong Marcos bata dorogista na. Yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating aalamin mula po rito sa channel ni Taong Kalye. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Taong Kalye, no? At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Salita ang former senator na itong si Bongbong Marcos Jr. ay palaging high on drugs. Ito, grabe, very credible. Former senator. Ilang bang term ito? Matagal-tagal naging senator si Nikki Cositing. And yung nakapanood na sa Pulburon video, tinanong ko, ito bang pagpupulburon niya, si Junior, noon pa o ngayon na lang na presidente siya? Nakilala niya si Bagong Aswang, wala na, bumalik ulit. At lumala pa. Lumala. Pati mga anak na damay, sabi ng aking source. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Yung vlog ni Maharlika kagabi, meron siyang ipinarinig na boses ni former Senator Nikki Cositing na nagsasalita ang former senator na itong si Bongbong Marcos Jr. ay palaging high on drugs. Grabe. So, hindi lang si PRRD ang nag-aakusa na itong weak leader na ito bangag, adik. Ito, grabe, very credible. Former senator. Ilang bang term ito? Matagal-tagal naging senator si Nikki Cositing. And they grew up together, sabi niya. So, ito, mayroong nag-post si Pinoy Streamline. I'm sorry, hindi ko ma-upload kaya baka ma-copyright ako. But, ini-interview sa media si Senator Cositing. I remember Mr. Marcos as candidate today. Before, it never worked. All they did was go to the disco, and they were always high on drugs. So yan mga karibin natin, narinig po natin mismo, no? Dito kaya dating Senator Cositing, mga karibin natin, ha? So napapaisip tuloy ako mga karibin natin kung dahil ba sa sila ang yung tatay niya, mga karibin natin, ha? Si Marcos Sr., dahil ba si Marcos Sr. ang presidente noon kaya nagagawa ni PBBM yung mga ginagawa niya noon, no? Dahil ba kontrolado nila, 'di ba? Yung Pilipinas nung kapanahunan ng kanyang ama. Yan, opinion lang po yan mga karibin natin, ha. Kung ganyan po ang nangyari kay PBBM, yan mga karibin natin. Kung yan po ang nangyari kay PBBM nung kabataan niya, malamang sa malamang mga karibin natin, kinukonsinti po ito ng kanyang pamilya. 'Di ba? Sa palagay nyo, kinukonsinti po ito ng kanyang pamilya. At pwede rin, isa na rin pong kumunsinte, si Senator Amy Marcos, mga karibin natin, sa kapatid niya, di ba? O, kasi isa po siya sa nakakaalam ng mga ganyang, iba, ganap sa kanilang pamilya. O, ibig sabihin, kinukonsinti ng ama,
mama, di ba? Nanay, mommy, di ba? At ate. Nako po. Malaking problema yan. Kaya nga siguro ngayon, mga karbin natin, pumapalag na po itong si Senator Amy Marcos dito kay kay PBBM, mga karbin natin. Ha? Mukhang pumapalag na po siya sa mga ginagawa nito. And I know them. They're the very same people supporting him today. But I don't condemn them. That's their life. They have all the money. They have all the resources. They don't have to drag their feet and work and show people, even to pretend, you know. So I'd rather cast my lot to somebody, with somebody who I feel can give us a... Sandali So, matatandaan ko na ito bago election last year. Kasi itong si Senator Nikki Cositing, I think doon siya kay Nanay Lenny o Madam Lenny. Kaya ito, mga birada nila against kay BBM. Na isabay din yung paratang ni PRRD na may weak leader dyan, bangag, cocaine, kaya lang hindi naman niya pinangalanan. Sana pinangalanan na lang ni PRRD noon para mas klaro. Kala natin kasi nagtatampo lang si PRRD. So, ngayon, it makes sense itong sinasabi ni ex-Senator Nikki Cositing dahil yung issue ng narco-list, pulburon video. So, ituloy natin break, just a respite, even just the jargon, even just the conversation, just to change the conversation means a lot to many people. Senator. Just the words used, even that. Senator, I'm sorry, but I'm gonna have to I'm gonna have to go back to the statement that you just made. That the Marcos says. Were you pertaining to the candidate now, Marcos Jr., when you said that he wasn't working? Yes. Yes. And the statement that you said about drug use, were you also pertaining to Marcos Jr.? Yes, they were always high. You can have a list. And why do you know of that? friends. Why do you know that? How do you know that? Well, we grew up in the same era. We grew up in the same time. Everybody hears about it. You know, they go to Stargazer, they go to other discos, etc. And everybody knows it. And it was just accepted. Why? He's the son of the president. There's even a singing group abroad. So yan mga karibyo natin, isa rin po yan, dun sa Made in Malacanang, di ba mga karibyo natin, in the making po niyan, sabi po nung interview si Senator Amy, si PBBM pala, di ba, pa-disco-disco lang. Kaya, connected, may connection po yung sinasabi ni dating Senator Cositing, mga karibyo natin, doon po sa naging buhay ni PBBM, mga karibyo natin. Kaya medyo mapapaisip ka mga karibyo natin, talagang medyo may pagkatotohanan din, Pero hindi natin sinasabing totoo to mga karibyo natin, Hindi po natin pinatotohanan, not unless kung mailabas po nila yung pulboronic video mga karibyo natin at makita po ng taong bayan, So kaso nga lang, 'di ba, yung may condition may sinabing condition 'di ba? Ilalabas yung pulboronic video or kusang magre-resign na lang. Yun po yung condition That mentioned, that he's got people bringing him the stuff, But you weren't there for sure to witness They it. denied it. I don't think they even deny that, because everybody knows it. All right. And I mean, President Duterte said it. I'm not saying it because he said it. I know I'm saying it because during our time, he's not very much younger than me. It's not like I'm 69 years old today and he is 25. It's not like that. I mean, we're not very far from each other. So in those days, even I could afford to go to the discos. I wasn't a druggie, but I wasn't a druggie. And I can say that with a straight face, And they were always high on drugs. Totoo ba yung polvoron issue? Medyo doubtful kasi si Marika. Kasi Okay. kanya So, yun po.
yung pagsasalita ni Senator Cositing talagang very straightforward, very sure. And marami-rami na rin akong mga subscribers nagte-text sa akin na General, ganyan na siya noon pa. Anak ng presidente, spoiled brat. Tinanong ko yung isa kong source. Sabi ko, yung nakapanood na sa Pulburon video. Tinanong ko, ito bang pagpupulburon niya, si Junior, noon pa o ngayon na lang na presidente siya? Sabi, noon pa yan, sir. Nung presidente pa ang tatay niya. Ganon ang kwento sa akin ng aking source. Ginagawa na yan, although natigil, nung nagkaroon siya ng girlfriend na gustong-gusto ni Marcos Sr. na maasawa niya. Merong ipinost ni bagong... So yan mga karibin natin, no? Kung noon pa pala ito, mga karibin natin, talagang nasa dagunan ni PBBM ang pagiging abusado, mga karibin natin. Diba? Isipin mo mga karibin natin, bata pa pala siya, ganito na. Oh, 'di ba? Abusado. Oh, hindi lang sa katawan, ha. Abusado po siya sa kapangyarihan kasi ano yung ano niya papa niya presidente po. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dito sa revelasyon ni ex-senator Cositing? Yan mga karibin natin. Sabi niya, buhay pa ang ama. Dik na yan mga karibin natin, ha. So ano pong inyong masasabi dyan? Nako talaga. 2024 na po mga karibin natin. Ano kaya nga asahan natin sa gobyernong ito? Ngayong ganito po ang kanilang kinaharap na mga issue, no? At hindi sila sumasagot mga karibin natin. Sabi nga po ni General Macanas, mga karibin natin, silence means yes po, mga karibin natin. Hanggat hindi po sila nagsasalita, yung assumption ng taong bayan ay ganyan na ganyan po. Tama po si Ma'am Maharlika, no? Hanggat hindi po sila nagsasalita, no? Hanggat hindi nila kina-counter yung mga statement ni Ma'am Maharlika, no? At nitong si ex-senator Cositing, yung assumption po ng taong bayan, ganun nga siya. Kasi hindi sila nagre-react, di ba? So yan mga karibin natin, ano bang po ang inyong reaksyon? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga karibin natin, wag rin pong kalimutan mag-subscribe kay General's Opinion. At kay Taong Kalye yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Taong Kalye, maraming salamat po.